Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ah, Gusto ko lang pong magbahagi ng may pag-ibig at pakumbaba. Ito po hindi para makipagtalo at lalong hindi para humusga, no? Dahil Diyos lamang ang tunay na humahatol o hukom. Naniniwala po ako na maraming pastor at mga kapatid ang tapat at sincere sa kanilang mga pananampalataya. Pero alam din natin na ang sincerity ay hindi palaging katumbas ng tamang pagkaunawa, no? Kasi yung iba po, hindi ko naman nila lahat. Ang kanilang pananampalataya ay mayroon silang sincerity, pero yung pagkaintindi nila ay parang may kulang, no? So, ang tanong po natin ay hindi kung mahal ba natin ang Diyos, kundi kung tama ba ang tinuturo nating paraan ng kaligtasan ayon sa Biblia. Yan ang tanong, kasi ang Biblia po ay may mga dibisyon, no, na dapat natin malaman para makita natin ang katotohanan. Kasi po kapag hindi natin kinikilala na ang Biblia ay may programa, dalawang programa, ay maliligaw nga talaga tayo at ang mangyari ay halo-halo ang mga verse na ating tinuturo, lalo na po sa mga pastor ngayon na nagtuturo. Hindi ko naman nila lahat, sa mga nakaunawa sa mga gospel ni Apostol Pablo. At malinaw naman kasi na si Apostol Pablo ay ang apostol ng mga Gentiles o para sa atin sa Romans 11:13. Ang problema lang po, hindi nila ito ina-acknowledge ang pagka-apostol ni Apostol Pablo, no, na para sa atin. At hindi nila ito sinusunod ang 2 Timothy chapter 2 verse 15, no? Study to show thyself approved unto God, that workman needed, not to assume, rightly dividing the scripture, no? Yun ang problema eh. Kasi may division na dapat natin unawain. Una-una, yung isa ay ang Israel program at yung isa ay sa the body of Christ. Ito ang pinaka-problema sa mga pastor din ngayon, na ang kaligtasan ay dinadala pa rin nila hanggang ngayon sa water baptism na sinasabi nila, no? So, tungkol po sa water baptism, totoo po na ang water baptism ay nasa Biblia. Hindi po natin ito tinatanggihan, no? Pero ang mahalagang tanong ay, ito ba ay requirement para sa ating kaligtasan ngayon? Yan ang tanong eh, na medyo malalim, no, intindihin. So kung tanongin natin si Apostol Paul, no, sabi ni Apostol Paul sa Ephesians 2 verse 89, no, napakaliwanag eh. By grace are ye saved through faith, not of works, no? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya, saan po papasok ang tubig bilang requirements? Napakalinaw naman ang verse na ito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit gano'n, no? So, si Apostol Pablo kasi, hindi nila ito talagang dinidistinguish na apostol talaga sa mga Gentiles, no? So, ang malinaw na sinasabi ni Pablo ay ito pa, no? Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. No? Christ sent me not to baptize,
but to preach the gospel. So napakalinaw ng verse na ito na si Apostol Pablo ay isinugo ng Diyos na hindi para magbautismo. So ang pagkakala nila siguro dito ay ang baptize na ito ay water baptism. Hindi po ito water baptism. Ito po ay Holy Spirit baptism. No? So yan ang main point din na ginagawa ngayon ng ibang pastor kung bakit ang water baptism ay ginagawa nila requirements para maligtas ang tao, no? So kung kailangan po ang water baptism para maligtas, bakit po sasabihin ni Pablo na hindi siya isinugo para magbaptize? Maliwanag ito sa verse na ito sa 1 Corinthians 1 verse 17 na si Pablo ay hindi talaga isinugo para magbautismo, kundi ipahayag ang gospel of grace of God, no, para sa atin. Yan ang problema, no? Kasi po hindi nila inahati yung division sa Biblia para nila maintindihan. Yan ang problema yan sa ibang mga pastor, no? So pagkakaiba ng panahon at ang audience, no? Ang Acts 2 verse 38 ay totoo at nasa Biblia ito. Alam naman natin na nasa Biblia ito, no? Pero ito po ay sinasabi sa Israel sa panahon ng prophetic program. Hindi po ito para sa the body of Christ. Kasi ito, propesya ito eh. Hindi talaga ito para sa mystery program. Ngayon po, sa panahon ng body of Christ, malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, by one Spirit are we all baptized into one body, no? Ito sinasabi, by one Spirit are we all baptized into one body. So ang baptism na naglalagay sa atin sa katawan ni Kristo ay Spirit baptism, hindi po ito tubig, no? Hindi ko rin minsan maintindihan kung bakit ganyan ang kanilang paniniwala, no? So alam ko naman na ang mga pastor hindi naman lahat naman sila ay mananampalataya, pero ang problema lang yung division sa Biblia, hindi nila binibigyan ito ng pansin, no? Yan ang problema. So ito po, hindi po ito pag-aatake, no? Hindi po natin sinasabi na masama ang mga pastor o walang kaligtasan ang lahat ng nagtuturo ng water baptism. Ang sinasabi ko lang, wag nating idagdag ang anumang ritual sa gospel, dahil kapag idagdag, hindi na po ito pure gospel. Yan ang turo ni Apostol Pablo. Kasi po si Apostol Pablo, siya ang naging apostol natin, hindi si Apostol Peter. No? Si Apostol Peter ay nasa Israel at prophecy kingdom ang message niya para sa millennial kingdom, hindi po sa the body of Christ, no? So sa ngayon po, hindi ko naman po inaatake yung mga nagtuturo din. Alam naman natin na sila ay magagaling din, pero ang problema lang po talaga ay ang division sa Biblia na hindi nila binibigyan pansin, no? Mahal po natin ang Diyos, mahal po natin ang kanyang salita, at mahal po natin ang mga tao, no? Kaya hangarin po natin ipangaral ang malinaw na ebanghelyo, panatilihin ng biyaya na walang halo, at ipaubaya sa Diyos ang paghatol, no? So dapat naman po, kasi sa atin ngayon mga nagtuturo din ng mga pastor, no? Sana naintindihan nyo rin, dahil ang Biblia po, alam naman natin na para sa atin lahat, no? Pero hindi lahat ng nakasulat ay para sa atin, kasi po ang Biblia ay
may tatlong grupo na tinutukoy, no? Sa 1 Corinthians 10 verse 32, no? Isa po ay ang Hudyo, ang pangalawa po ay ang mga Hintil, at ang pangatlo po ay ang the church, no? So dapat intindi natin maigi yung Biblia para hindi naman tayo maliligaw, no? Dahil po kawawa naman yung mga ibang membro natin na naliligaw dahil po sa atin din na mga nagtuturo, no? Thank you po, sana naunawaan ang kunting video na ito. Salamat po, Lord. To God be the glory. Salamat.